Kinarga ko yung ibon na yon, 7 ang pakpak. 7 sa kaliwa, 7 sa kanan. Sabi nga ni Eric, baka hindi na umuwi. Pangalan mo si Bunso, sabi ko, bahala na. May i-adjust lang ako. Tapos susubukan ko yung pagkakaunawa ko sa ibon. Opo. Paano ko siya pauwi. Actually, ang speed nun 100 plus pa. Magkasunod yung mag-asawa. Ito, isa pang walang singsing. Ito, sarili kong ano rin to, breed. Anak to ng multiple pulling winner sa APRX. Both parents. Habang nalayo sir sa karera, nalaki. Nalapad, nalaki. Mas maganda yun sir kasi may maraming uubusin pagdating sa liparan. Katulad nung tatay niya, si Dagul. Sabi nga ni Dennis Wong, ano ba daw ang ginagawa ko sa ibong ko? Every lap, pag inipo niya, palaki. Imbis paliit. Para daw nag-gym. Ito, makikita ko sa inyo yung pamangkin niya. Kaya lang problema dito, mahirap hawakan. Hindi, ito si Bardagul. Ito mga kalapatid. So, Mahirap hawakan ito. ang laking ibon no. Mailap. Malakas Malakas na ang ibon. paliit nito. Grabe. Actually, mabilis siya, matulin siya. Kaso nga lang, pag umuwi, talagang tumatambay siya. Mahirap siyang tawagin. Ang line nito, litar, maasin, Nerik. Ang nanay nito, eto, si anak ng, mahirap hawakan anak ni Bunso, saka ni 900. Parehas kong nilaro ng South, partaker ng APRX. Kaya ako tinawag si 900 na pangalan 900. Talagang simula umpisa, pag kinlock mo siya, talagang nasa 900 lang yung speed na niya. Hindi siya umakit ng 1,000, hindi siya bumababa ng 900. Kaya ako tinawag ng 900. Tapos yung nanay noon, last lap ng alin kasi pandemic, bawal pala magbitaw sa tawid dagat. Hanggang alin na lang ang pinakamalayo. So, ang nangyari, kinarga ko yung ibon na yon, 7 ang pakpak. 7 sa kaliwa, 7 sa kanan. Sabi nga ni Eric, baka hindi na umuwi. Pangalan mo si Bunso, sabi ko, bahala na. May i-adjust lang ako. Tapos, susubukan ko yung pagkakaunawa ko sa ibon. Opo. Paano ko siya pauwi. Actually, ang speed nun 100 plus pa. Magkasunod yung mag-asawa. Parehas 900 plus ang uwi nila. Galing. Aling Samar. Nung una, hindi ako makapaniwala na talagang kakayanin pa ng ibong kasi laglag yung 2 pakpak niya sa dulo. Di ba siyam yun? Opo. 7-7 na lang. Oo, lagas na. 7-7 na lang siya. Tapos as is talagang maliit pa yung 2 dulo. Ang sakit nun. Yung time na yon, ayun yung pinakamasakit. Sabi ni Eric nga sa akin, ay baka hindi na umuwi. Sabi ko, medyo malikot ang utak ko. So ginawa kong paraan. Binigyan ko ng supplement. Ayun, umubra naman. Clacker naman sila parehas. Mag-asawa, magkasunod na magkasunod. Tapos mamaya mga kalapatids, may ipapakita si Sir Michael na pangmatindihan niyang breeder. Nandito sa panaguan niya. Hindi, ano lang yan experiment pa rin. Kasi kailangan natin mag-produce ng talagang may speed, hindi lang dumudulong. Hirap kasi ng laban. Ang panahon ngayon natin na pagkakarera, being fancier, sa industry na to, upgrade ng upgrade. Yung kalaban, pabigat ng pabigat. Kahit baguhan, pumapalo na. Kaya kahit medyo may katagalan na tayo sa paglalaro, nag-adjust pa rin tayo ng ng line or ng pairing. Kasi kahit dumudulo yan, kung tatalunin naman tayo sa pabilisan, wala tayong magagawa. Kasi ang karera ngayon nag-upgrade. Ito nga pala ang breeder ko. Naka APRX postpone race. So breed ko siya, pinares ko siya. Nag-produce siya ng 5th overall ng CS, 5th overall superset partaker, solo survivor, pulling winner. Ang galing, nasolo po nung anak nan. Oo, maliit din na ibon to. Saan club yun, sir? Sa CSW. Galing. Una kong sali,
sa CSW. Na-challenge kasi ako, malaking club eh. Sabi ko, subukan natin yung nalalaman ko sa pag-iibon. Sabi nila, mahirap daw kalaban ng Cavite. Why not? Subukan natin yung lumaban at kumarera. So, luckily, first try, 5th overall tayo doon. Tapos, pangalawang anak nito, Pete ng North, si Pagudpod. Yun, sadly, cut off ng first lap. Pero lahat ng speed niya, kahit tignan nyo sa record, is 1.2, 1.1. Hanggang last lap, yun talaga speed niya. Last lap nga, hindi ko na pinapansin eh. Pero ang clock niya pa rin is 1,000. May speed, determinasyon, saka maganda umuwi. Yung anak nga pala nito si Marikit, Smashan din, Esperanza Masbate. Parang galing lang sa kabilang poste pag bumababa, hindi hinihingal. Sa katuwan-tuwa dito si Darren Pabios kasi nung showboard ko ng ng Survivor, solo winner kasi, nasa cage, nung umipot maliit. Tapos bilog na bilog. Tumingin sa akin si Darrell, sabi sa akin, "Sir, mukhang nagkakalokohan tayo, niload mo ba to?" Sabi ko, "Oo, niload ko yan. Baka hindi ipot ng ibong ko yan. Antayin natin." Tapos umipot uli, ganun din uli kaliit. Sabi niya sa akin, "Ko, mukhang hindi lumipad ang ibon mo." Sabi ko, "Di, iloload naman natin ito, makikita mo rin naman ito eh." Kasi nung last 2 laps, nakikita niyo niloload ko to kasi magkasama kami sa Dabilan, sa CS. Tapos nung last lap, magkatabi kami, ayan, niloload ko para makita mo. Saka hindi naman tayo makakalusot. Magaling ang anak nito, si Marikit. Hindi pa rin nakakabalik sa akin eh, nasa hiraman. Kala mga sana i-breed. Pero mas gusto ko rin na gamitin mismo yung nanay. Pinaris ko yung nanay kay Itlog. Eto si Itlog. Yung bigay po ni Sir ano? Hindi, akala ko bigay ni Sir Eric Mabuti. ang nagbigay niya naman sa akin yan, si Itlog. Bigay yan ni Arvin Layson. Shoutout Arvin Layson. Itlog talaga siya nung binigay sa akin. Nilipat niya kasi mga ibon niya dito kay paring Eric. Dala yung mga cage, mga ibon, nasa truck. Opo. May nakita siyang itlog, eksaktong pagdating ko. Sabi niya sa akin, "Sir, gusto mo itlog oh, baka kaya mong buhayin." Yun, nabuhay ko, si Itlog. Yan, ito kukunin ni Sir Michael. Hindi ko na muna kukuhanin kasi Naglilimlim. naglilimlim, maarte yan. Baka magbasag yan. Nagbabasag kasi yan. Nakakabot din yan. Pero nasubok nyo natin Sir yung ibon na yan. Yung hinawakan ko kanina, Okay. panlaro sa BBC nung malapad. Saan ang bitawan nung kahapon, Sir? Sinali nyo, Sir, sa pooling. Hindi ko siya sinali sa pooling kasi nga pasaway. Maagang umuwi pero tatambay nga 15 minutes. Luckily, nung linggo, nung pauwian itong nakalipas, bumaba naman siya ng 10 minutes. Pero ang tagal, sayang oras. Matagal siyang bumaba. Kahit hindi siya ni-istorbo. Saan ba nadapoy sa'yo, Sir? Galing karera? Sa tapat. Doon sa may wire na to. Yan may kahoy na yan. Diyan lang siya. Kala mong di lumipad ng malayo. Masyado siyang malakas. Tinanggalan ko na siya ng pagkain. Konting-konti lang ng pagkain. Tapos nilagyan ko ng kakdon para may kaaway siya. Wala, ganun ba rin. Trip niya talaga, tatambay muna. Naghanap siya ng na-raging o may dumadaan. Tinitignan niya muna yung paligid bago siya pumasok. Yo. Ito naman, eksperimento ko to. Ito, mga experiment niyang breed. Bali, ilang pair yan, Sir, na experiment mong breed? Di bali dalawa, isa nasa harapan, isa ito. Okay. Anong bloodline naman yan, Sir? Kay parang Eric din galing yan. Hindi ko na sasabihin yung bloodline kasi siya na nakakaalam. Mahirap magsalita, baka mali. Opo. So, ito yung pinatapos ko ng kalbayog. Klacker po. Clacker yan. Isa lang ang butas yata yan, o dalawa. Sayang ano. Oo. Isa sa 4 kong pinauwi sa CS. Napakabata niya, 5 months. Nung tinapos niya yung karera. Kasi huling pisaya yan, pahabol na lang, namatay yung mga kasabayan. So, naisuksukan ko. After training, nag-selection ako, napakarami ko kasing singsing ng puro libre. Lagi ako nananalo ng raffle. Kaya pala may libreng singsing. Kaya lahat ng singsing ko, libre lang. 16 na singsing ang libre sa akin. Ang dami. Ngayon, nag-selection ako.
Kumbaga sa pagbubuo ng basketball team, ang naselect ko, yan, kahit bata siya, isinabay ko. Oo. May mga edad pa sa kanya, pero hindi ko gusto performance. Kasi ako nagbe-base ako pag na-ready ng ibon eh. Tinitignan ko yung leader, yung winger, kumbaga laging nasa gilid lang yon pero nasa harapan. Pero meron tayong tinatawag na nagli-lead. Pag na-ready ang ibon natin, hindi siya nawawala sa unahan. Tapos yung wing type, yun lagi nasa gilid, yun yung mga hindi bumibitaw sa clock. Actually, napapansin ko siya, lagi siya nasa harapan kahit bata. Kasi siya naglilid ano. Oo. Observation ko yun sa akin sa observation ko kasi sa loop like ko, saka sa mga ibon ko. Totally hindi ako mahilig gumawak ng ibon. Yung hawakan ko yung ibon para i-check. Hindi ako masyado sa ganun. Kasi hinahayaan ko lang sila. Mahahawakan ko lang sila tuwing loading. Tsaka pag iklakalak, sir. Bata sila, lumalaki, hindi ko hinahawakan yan. Pero tinitame ko pa rin sila na lumapit sa akin or pagbaba nila nandito ako sa landing board para hindi sila naiilap. During race. So, ang nangyayari, mahahawakan ko lang sila, basketing. Yung... Alam niyo kung bakit? Kasi ayoko kasi yung nawawala yung pulbos ng katawan, yung pag nagugulat sila, nagsishrink yung muscle nila. Oo. Kung naiintindihan niyo ibig sabihin ko na parang tao, pag nagugulat ka, yung nanginginig ka, parang nababago yung yung sistema ng katawan nila. So hinahayaan ko silang ganyan lang, hahayaan ko lang sila para okay lang yung kondisyon nila. Pagdating ng training, doon na sila totally mahawakan. Yan. Kaya napili ko siya sa selection. Eto, Magaling si Sir, talagang tutok siya sa ibon. Talagang iba mag-observation si Sir Michael. Ang observation kasi number 1 yan eh. Pag wala kang observation sa ibon mo, mahirap. Kahit sinong big fancier, talagang sabi nila is observation. Kasi ako, nung nasa abroad ako, wala akong ginawa kundi magbasa eh. Doon pala ginugol ni Sir Michael yung kanyang oras doon. Sabi nga ng tropa, tumigil ako sa paglalaro, pero nag-seminar naman daw ako. Dito kayo Sir, mainit. Yun, ito, napakalit na ibon to. Napakalit lang siyang ibon. Parang si Anino lang. Pero wag ka. Talagang kahit smash yan, uuwi ang ganitong batang to. Bata pa yan.